Merry Christmas sa bawat isa sa atin at sa ating pwede tayo maupo sa ating mga viewers sa FB page at sa ating mga nasa YouTube channel. Merry Christmas sa inyo. Ngayong araw na ito, ngayon ay December 21, 2025. Ito rin ang araw ng ating graduation. Bago dumating ang 2026, meron tayong ilan sa mga graduating ng leadership training. At exciting dahil hindi, kumbaga ang 2-on-1 Ministries, talagang seryoso tayo sa pagdi-disciple and making disciples. And for that reason, meron tayong ilan sa graduating mamaya. And at the same time, Christmas party na din natin. Nandyan na yung pagkain, so bibilisan ko na para wag lumamig. Ganun ba? Tama ba yun? Okay ba sa inyo yun? Kasi pag lumamig, titigas yung, kanina nga yung dala kong pandesal, dahil nga, itong dalawang aircon natin talaga galit na galit sa pandesal. Yung malambot na pandesal na wala, naging makunat na parang 4 na araw na. So sisimulan na natin ito, exciting dahil third Sunday na ng December. Third Sunday na, at kailan hindi natatapos ang December. Kapag ikaw ay believer, ikaw ay Christian, tayo ay citizen of the Kingdom of Heaven, Christmas for us is every day. Okay, kasama natin si Kristo. Yan, Kingdom Celebrations. Ang celebration natin kanina, alam ko, nararamdaman ninyo na at least naintindihan natin na kapag tayo nagpupuri, may kasama tayo mga angels, holy angels na nagpupuri. Kailan naandyan din, may bumubuling din sa atin. Masarap matulog, malamig, di ba? So gawin na natin yan. Yung iba, tinatamaan ngayon si Ezra. Nakakonfine ba si Ezra ngayon? So pakisama natin sa prayer si Ezra dahil nga sa kanyang namamaga ang kanyang hindi siya naka-attend ngayon. Anyway, God willing next week si Mia wala din. At yung ilang kasama natin, tinatamaan. Si Ronel, napuyat din dahil sa kanyang biyanan. Pero God is good. Alam naman natin na minsan ang atake nasa labas dahil hindi kanila maatake ng diretso. Okay, Kingdom Celebration, we're still celebrating dahil our God is big. Our God is still in control. Yan. So, paano ba ito? Gumagana pa ba? May battery ka pa ba? May battery pa. So ito, bago na naman itong pag-uusapan natin sa series nating Kingdom Celebration. So, to introduce to you, a Kingdom Celebration is like a universal party. Yan. So, para at least may idea tayo na hindi lang ikaw kahit nag-worship ka sa banyo, na kumakanta ka sintonado, meron kang kasama, way bigger than just one person's happy dance. Yung nagsasayaw ka, wow, galing! Hindi lang ikaw yan. Believers, nature, last week pinag-usapan natin na kahit ang bato will cry out. Kaya magpuri sa Panginoon. Angels and even God. Di ba naalala nyo last week, ang Father nagre-rejoice nung bumalik ang isang nag-repent. When someone has a big breakthrough. Yung big breakthrough mo, number 1, is in the spiritual life. Kasi madali lang yan. Pag pera, promotions, lahat yan, pwede naman yan nagagawa ng paraan yan. Pero yung spiritual life mo, iba talaga ang ginagawa ni God. So anong purpose natin dito? To understand the act of rejoicing in the Kingdom Celebration. Dahil hindi ito merely emotional reaction. Masaya ako kasi meron ako natanggap na regalo. Ulitin ko sa inyo, this December, ito yung maraming frustrations and depressions. Kasi nag-expect tayo ng gusto nating regalo. Ngayon kung nag-expect ka ng ganitong regalo, ikaw nang bumili. Kasi hindi mo na alam kung anong kalagayan ng tao. Nag-expect ka, tapos ang dumating sa'yo, ito lang ang binigay ko. Okay. Mas magandang tayong magbigayan. So, not merely emotional reaction, but spiritual expression of recognizing God's dominion and supremacy. To the point na during our worship, during our celebration, kasama natin si God. Hindi lang ikaw. Huwag lang puro emote-emote. So, okay din yun. Naandun na, kasi hindi naman natin pwede tanggalin ang emotion. Napapaiyak ka, nagagala ka. Pero ang point, isama mo naman si God sa inyong ginagawa. Yan. Ang outline natin, 2 na lang natira. Tapos na ang 2025. Nauna na naman tayo isang taon. Anyway, gawa naman na kasi ang ating message for the next year. Kaya tapos na rin ang 2026. So the celebration, di ba yung una natin? Week 1, the celebration of angels and the shepherds. Then number 2, yung celebration din ng mga angels na kasama ang Father sa isang taong nagrepent. And today, the celebration of King David before the Ark of the Covenant. So ito yung mga celebration sa Bible na hindi man masyado pinapansin, pansinin natin. And last but not the least, sa last Sunday of the month, the celebration of the wedding supper of the Lamb. So pansinin nyo yan, supper of the Lamb ang term.
So gabi ba ito? Umaga. Yan. So may makita kayo dyan. Yan ay kasalan natin. Tayo kasi ay bride, si Jesus Christ ay groom. At iyan ay mangyayari sa heaven. May mga iba, nagkakaroon ng kasalan dito daw, gagawin sa earth yan. So tingnan na lang natin yung verse kasi yun ang magsasabi sa atin. Yan, simulan na natin ito. Series number 3, the celebration of King David before the Ark of the Covenant. Ano ba yung Ark of the Covenant? King David was dancing, celebrating so much that he lost his royal cool. Yung poise niya, todo talaga siya. Yung wala yung kaliwa lang, yung puro kaliwa ang sayaw niya na may na-offend sa kanya. Dahil sa kanyang dancing, nagre-rejoice. Dahil sa pagdating nitong Ark of the Covenant sa Israel. Now, nung bumalik yan, grabe ang sayaw niya. Nang asawa niya si Mikal, nagalit, nagtampo, wala man lang hari ka, wala ka man lang poise. So, pag nagpupuri ba, dapat kailangan naka-poise? Kailangan ba? So, tingnan natin yan. Ang tanong, bakit sobra ang rejoicing dito ni David sa pagbalik ng Ark of the Covenant? Pag binasa niyo ang word na Ark of the Covenant, ang marami sa atin, hindi ko magets. Kapag ako nagsasayaw dito ng kung ano-anong sayaw-sayaw, para sasabihin mo, ano ngayon? Di ba? Parang wala lang. Pero pag kaya pala. So yan ang dapat nating intindihin para makasabay tayo sa kay King David. Kung ano ba talagang meron dyan sa Ark of the Covenant. Siguro kung napanood nyo yung The Lost Treasure ba yun? No, Indiana Jones, yung isa doon ay hinahanap bago yun eh. Hindi nyo pa napanood? Hindi nyo napanood. Ang isa doon ay Ark of the Covenant ang hinahanap. Bago yun, 3 months pa lang, ilalabas pa lang yun, Erlyn, tama? 3 years old ka pa lang? Ako ngayon ko lang narinig. Sige, tuloy na natin ito. Parang ako lang yata ang nagsasalita dito. Kaya gusto ko ipaalala sa mabuhay naman kayo. Parang gano'n eh. So, ito yung gusto kong makita nito sa pag-uusapan natin. Kasi nasa Bible ito. Kapag nasa Bible, napakahalaga niyan. Gaano ba ito kahalaga sa mga Jews, Hudyo, noon? At ano ang gamit sa atin ito ngayon? Ito kasi ang Bible, luma na yan. Inoon pa yan. Ngayon, anong gamit ngayon sa mga Christians or tinatawag na citizens of the Kingdom of Heaven? So, ano ang Ark of the Covenant? Bago natin pag-usapan yung rejoicing ni David, para makasabay tayo, pag-usapan natin, ano ba itong Ark of the Covenant? Yan yung picture na nasa tabi, dito sa inyo sa center, nasa likuran ko. Sa inyo nanonood sa FB page, ito yan. Okay, yung ganyan. Nasa harapan niya, naka-overlay kasi tayo sa FB, saka sa YouTube. Kasi kung itong gagamitin natin, malabo na ito dahil dyan sa ilaw natin, maraming ilaw. Kaya nagkakaroon tayo ng overlay. Kaya minsan pag malikot ka rito, napapasok ka dun sa ilalim ng overlay. Yan. Kaya kapag kayo nag-preach, nawawala ka dito. Okay, gaano ito kahalaga sa kanila? At ano ang gamit nito ngayon? So, ito pag-usapan natin. Pastor, di ba celebration tayo? Oo nga, ang hirap mag-celebrate. Sila nagsi-celebrate. Bakit? Anong gamit niyan? Bakit sila nagsasaya? So, naiiwanan ka. Gusto natin, ang goal natin ngayong umagang ito, kasama ka sa celebration. Bakit? Yan, pag-usapan natin yan. What is the Ark of the Covenant? Pag sinabing Ark of the Covenant, ito ba'y sinakyan ni Noah? Ark din yun. Pero hindi ito yung nasa tubig. Okay? Tingnan natin. The Ark of the Covenant is a sacred gold-plated, gold talaga ito, puro wooden chest, described in the Bible that serve as the physical symbol of God's presence among the ancient Israelites. So, ang pinag-uusapan natin dito ay presence. So, presence, yung presensya. So, actually, kung pag-uusapan natin itong Ark of the Covenant, isa lang ang ituturo ko sa inyo at gusto kong makita ninyo sa celebration na ito, yung presensya ng Diyos. Kasi sayang na nagpupuri ka, nagsasayaw ka dyan, naglulundag tayo, nakataas ang kamay, at ang yung pinupuri, hindi mo kasama. Yan. The Ark of the Covenant's main functions in the Bible were to hold the 10 Commandments, symbolize God's presence and covenant with Israel, serve as a focal point for worship. So ito pala yun. Naandito ang pag-worship sa kay God, naandito ang presensya niya, naandito ang 10 Commandments sa loob na ito. Ano bang itsura nito? Kasi tingnan natin mamaya. Iyan ang itsura. Nung ang Israelites ay tinawag ni God, kinuha ni God galing sa Egypt to Promised Land, merong pinagawa sa kanila na during their break, kapag nagpapahinga sila, magtatayo sila ng tabernacle. Yan yung tabernacle. At nakabalot yan, merong
At sa dulong-dulo niyan, merong holy place at Holy of Holies. Holy of Holy. At dun sa loob na yon, dun nakalagay yung Ark of the Covenant. At nang dumating si King Solomon, hindi na yan tabernacle, yan ay Temple of Solomon or the Temple of the Lord. Na malaki na siya, concrete na siya. Okay. Ang Ark of the Covenant ay parang kala mo ilalagyan ng simento. Na yung ginto na yan, hawakan yan, ang pwedeng maghawak lang yan ay ang mga Levites. Pag hinawakan mo yan, pwede kang mamatay. Automatic, ganyan yan. Kaya si Usa, kung mapapansin nyo, ito may namatay dito na isa. Hinawakan niya dahil parang matutumba yung karwahe. At sa taas na yan, may dalawang cherubim or kerubim na nakatakip ang kanilang mga pakpak diyan sa tinatawag na mercy seat. Yung takip na yan ay mercy seat ang tawag niyan. Diyan ini-sprinkle ang blood na inaalay sa labas. Diyan sa may, anong tawag niyan? Sa bronze altar. Diyan kinakatay ang tupa at ipapasok ng priest. Ang priest ay nakaabito at merong bell sa ilalim ng kanyang laylayan. Yung abito niya. Now, yung robe na yon, may tali yun sa paa siya at tumutunog yung kling, 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 kling. At pagpasok niya ng holy place, tuloy-tuloy siya sa ang mga priest na naka-assign, Levites. Pag hindi na yung tumunog, hindi ka pwedeng umarap kay God na hindi ka holy. Pag hindi na tumunog yun, automatic patay. Yung hatak na ngayon ng ibang priest na nasa labas, hatak, patay. So nalalaman tuloy, nagpasaway ka na naman. So patay immediately sa harapan ng may Ark of the Covenant. At kapag accepted ang offering mo, sa labas ng Ark of the Covenant or temple, mayroong usok. Yan yung usok na nagpapakita ng presence ni God. Yan. So, sa loob ng Ark of the Covenant, anong laman yan? Yan ay, dyan nakalagay ang Ten Commandments, kung saan yung mga binayolate nila. Yan, kaya ini-sprinkle dyan sa mercy seat, yung pinakataas. Bakit ganyan ang gusto ni God? Yan ay symbolize, pinapakita na napakatrabaho at napakahirap ng merong kasalanan. Ang hirap ayusin ng buhay. So pag-usapan natin itong Ark of the Covenant, anong gamit nito? The core functions of and contents of Ark of the Covenant is container for the law. Dito nakalagay, dito tayo mag-uusap, kaya nga our God is a covenantal God. May covenant tayo, kailangan mapasa mo ito or else hindi ka pwede sa akin. Symbol of God's presence. Dito lang ang presensya ni God nakikita. Place of atonement, yung pagliligtas. Divine communication to God, nakita mo na ikaw ay saved for 1 year lang. Ang tupa for 1 year lang salvation nun sa Old Testament. Kaya dyan nabago na si Jesus Christ, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So nagbago ang kaligtasan. Ito ay tinatawag na repository of symbols. Kasi sa loob niyan, later on, ang laman na niyan ay andyan ang Ten Commandments, andyan yung Aaron's staff with buds, yung tumubo yung tungkod ni Aaron, diyan nakalagay na nagsisimbolize ng provisions at yung jar of manna. Nilalagyan ng manna, andyan sa loob. Kaya pag ini-sprinkle yan, lahat ng promises na nasa loob niyan mapupunta sa iyo. Then guidance and miracles. Marami kayong makita dito, naalala ninyo, ito yung ginamit, ang Ark of the Covenant, kapag may gera, siyang nasa unahan, dala-dala ng Levites, hindi armies. Siya ang dala-dala, maging sa pagtawid nila ng promise, ng Red Sea, yan ang nasa unahan, hindi army, hindi faith, kundi si God pa din yung presence ni God. Maging ilang beses nagbukas yung tubig sa Old Testament, Red Sea and ang Jordan River during the time na ni Joshua sa Red Sea si Moses, then worship center. Dito kapag makita nyo yung presence ni God, nagsisimbolize ng worship na andyan yan. Okay. Ngayon, ano naman ang kahalagahan ng Ark of the Covenant sa ating panahon? May mali lang na spelling dyan, mali pagka-type dyan ni Nikki. So Nikki, next time ayusin natin ha, ayusin natin. Si Nikki ang may kasalanan yan. So, ang presence ng Ark of the Covenant ay nasa puso mo na. Oo. Ba't kayo tumatawa? Si Nikki may ano dyan. Nikki, wala kang salamin. So, ayusin na yan. Okay? So, ikaw na ngayon ang temple of the Holy Spirit. Yung presence ng Diyos nasa iyo, dala-dala mo na ito saan ka man pumunta. At gusto ko maintindihan ninyo itong pag-uusapan natin, ang laki ng contribution nito kapag ang temple at ang presence ng Diyos ay nasa iyo.
So nakita natin ang kaibahan. Dati ang presence ni Lord na andun lang sa Ark of the Covenant, sa temple or tabernacle. Ngayon nasa puso na ng tao. Hindi siya tumitira sa gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos sa puso mo na. Then ano ngayon ito? Kasi tingnan natin. The Ark of the Covenant, disadvantages and advantages. Anong ang labo nito? Anong connection yan? Iyan yung direksyon na habang inaaral ko, ang nakikita ko, yung presence pala ni God may disadvantage. At meron ding advantages. Ang dami. So, marami kang makikita sa Bible. Habang hindi ito ginawa ko, iyan title, akong gumawa niyan. Pero nakita ko habang inaaral ko ito, hala, ang daming divine judgment sa tao kapag ininbita mo ang presence ni God na hindi ka naman matuwid. Ang mga priest nga patay, mga Levites, automatic. Hindi tumutunog yung mga bell sa laylayan ng kanilang robe. So yung mga unworthiness natin, hindi nakakatulong ang presensya ni God kapag naandun. Ikaw din ang mahihirapan. Walang problema si God. Kaya nga sabi ni God, covenant magkasundo tayo. Kaya ganun kahalaga sa atin dito sa 211 na ang pinag-usapan natin lifestyle is get right. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Be holy for I am holy. If you're going to face God, then be holy. Tingnan natin. The Ark of the Covenant, disadvantages and advantages. Unahin na natin ang disad. So, tingnan natin, ano ang meron dito? Okay, ang dami nito. Bibilisan lang natin kasi nga, lalamig yung pagkain eh. Number 1, the humiliation of God Dagon or si Dagon. Gusto ko maintindihan natin, nung panahon ni Samuel, siya ang last na judge ng Israel. At papasok na ang kingdom, puro na kings. Nung una kasi si Samson, si Deborah, si Othniel, si Gideon, mga judges lang dati ang form of government. Ngayon, papasok na ang king. During the time ng gera, natalo ng Philistines ang Israelites, 3,000 ang nabatay sa kanila. Ang laki ng nangyari. At naagaw ng Philistines, ito yung lahi ni na Goliath. Naagaw ng Philistines ang Ark of the Covenant at dinala sa kanila. Unang gabi nilagay sa altar katabi ni God Dagon or Didagon. Okay, may kahawig din ako. Pag nilagyan mo ng letter R, iba na. Parang ibang dating eh. Kinabukasan pagising nila, basahin nyo na lang, mga verses na lang ligay ko dyan, hindi ko nilagay ang phrase kasi nga, mahabang istorya. You have to seek para at least makatulong din sa pag-aaral mo. Si God Dagon ay nahulog sa kanyang pinaglalagyan ng kanyang estatwa. Ibinalik uli nila at kinabukasan, pagising nila, takot na takot sila. Putol ang leeg, ang ulo ni Dagon at ang kamay putol. Dahil dun sa presence ng Ark of the Covenant na naandun sa kanilang templo, Temple of Dagon. So inilipat nila ito sa city of Asdod. Ito ang malupit. Pagdating sa Asdod, ang mga tao nagkaroon ng mga tumors. Devastation of tumors. Bukol-bukol. Kala mo ano ba ito? Magpapadialysis ba ito? Di ba? Pag nasobra, nagbubukol-bukol yan. Ano to? Alisin yan dyan. City ang pinag-uusapan ha. Nilipat sa city of Gath. Nagkaroon ng outbreak ng tumors. Ito yung disadvantage. Kapag disobedient tayo, magkakaroon tayo ng problema. Nilipat ngayon ito. Tanggalin nyo ito. Ilipat nyo sa city of Ekron. Ang daming namatay na walang reason, great panic, and tumors. And the whole country of Philistines na puno ng daga. Yan. Gusto ko makita ninyo na ang tanging hanap buhay noon, wala silang pagawaan ng kotse, wala silang computers, ang tanging income ay farming. At ngayon, ang farm mo, Joby, punong-puno ng daga. Masaya ba kayo? Wow! Ano to? Ito lang, ulam na lang natin to. Sa Nueva Ecija, kinakain niya, di ba? Erlin. So, wala pa naman sigurong pesticide nun. So, dahil ito na-captured ng Philistines, makikita ninyo, sila ang nagsasuffer because they are not believers. They were not believers during the time. Ito pang series of judgment, pang number 3. Gusto kong maalala ninyo na during the time of King Saul, nung siya ay naging hari ng Israel, wala sa Israel ang Ark of the Covenant. For 7 months yun na nangyari. Kaya alam natin kung anong nangyayari sa Israel sa panahon ni King Saul. Wala ang presence ni God.
Kaya sila kinakantsawan ni Gulayat. Ano? Kaya nyo ako? Ang haharap dito, magiging alipin kami. Kahit ang mga armies, ang mga kuya ni David, takot na takot ang lalaki na matitipuno. Hindi napili ni Samuel nung i-anoint na si David. Iyan ang kalagayan ng isang nation na walang Diyos. Then, nung ito'y dinala nabawi na. Kasi pinadala ng ano yan pinadala ng Philistines. Isuli nyo yan. Isuli natin ito. Napapahamak tayo. Lalo hindi maganda ito. Akala nila, mananalo rin sila, tatawid din sila ng Red Sea. Dahil nga andun ang presence ni God. Pero devastation ang nangyari sa kanila. At pagpasok ng Ark of the Covenant sa Jerusalem, ito na, nagre-rejoice ang karamihan. Grabe ang sayaw ni King David na na-open. Wala man lang sa puis. Si King David nagsasayaw, parehas kaliwa ang paa. So kung kahit parehas ang kaliwa niyan, at ngayon, ni-rebuke siya ngayon ni Mikal. Sabi niya, ikaw hari ka pa naman, wala kang kapois-pois, nakakadiri ka. At alam mo ano ang ginawa sa kanya ni God. Itong presence ni God kaya mag-ingat kayo sa nagpupuri na parehas kaliwa ang kamay, napapasayaw dyan. Hayaan mo sila, siya yan May mga taong walang anak. Pero ito directly kinurse ni God dahil sa kanyang reaction sa tamang pagpupuri sa Panginoon. Okay, pag-usapan natin. B, advantages for the righteous. Ano ang advantage ng presence ni God? That's why I encourage you maging sa bahay nyo, pag nagpipray ka, nag-worship ka mag-isa, nasa jeep ka. Ako pag at the end lagi ng aking mountain biking, hindi ko sinasabi sa inyo ito. Sasabihin ko ngayon, na kapag nagma-mountain bike ako, saan man ako mapunta ako ng Antipolo, mapunta ako ng seawall ng MOA, meron akong prayer time, worshiping God. Hindi ibig sabihin puro lang bapadyak. So doon ako nagpipray, pero alam ko talaga, kahapon, tinamaan ako, alam ng enemy. Flat ang aking gulong. Masaya. Pero may advantage dito. Ngayon, pag nagpipray ako doon, hindi ibig sabihin na kapag nagpipray ka sa MOA, makita mo talaga halos nakatupis na lang ang mga nagja-jogging. So, rather na doon ka nakafocus, dito ako nakafocus, I'm talking to God with righteous living kasi nga, kailangan din natin ma-reach out ang Pasay area someday. So, advantages for the righteous. Tingnan nyo ito. Number 1, successful journey during Exodus. Ang crossing the Red Sea, Jordan River, winning wars, yung bumagsak ang Jericho Wall of Jericho, nauuna ang Ark of the Covenant. Yung abundant provisions, mga miracles nila because of the presence of God with His people. Yung tubig lumalabas sa bato. Alam naman natin, pag sinabi mo, sino sa inyo, ako taga-probinsya ako, alam ko kung saan naghahanap magagawa ng balon, ang mga kabarangay namin, kailangan natin ng balon, magsa-summer na. Naghahanap sila sa maraming puno at maraming ugat. Dahil naandun ang tubig. Pero dito sa Israel, going to the promised land, ang kanilang tubig galing sa bato. Saan galing yun? Nakita nyo yung himala? Na iba ang presensya ni God kapag kasama mo dahil yung hindi naman mahalaga, nagiging mahalaga, yung hindi source ng water, nagbibigay ng water. At hindi lang ibig sabihin, nakakuha sila ng inumin. Naglawa yung disyerto kasi kailangan din uminom ng kanilang mga tupa at ng kanilang mga alaga. Then, ang encouragement ko sa inyo dito sa topic nating celebration na ito, i-desire natin maging katulad ni Obed-Edom. Si Obed-Edom, ito yung mga Levita, mahirap na angka ng Levita, mga Levites, na nung pinadalas ang karwahe ng Ark of the Covenant sakay ng baka, hindi kasamang Philistines. May mga kasama ng offering na andun yung itsura ng daga, ginto. So pinatakbo nila yung karwahe, yung baka, na sumusunod lang dun sa daan. At yung baka na yon, ang karwahe na kasama ang Ark of the Covenant, tumigil sa bahay ni Obed-Edom. Okay, alam natin, ang mga Levites nagsiserve kay God, required sila na righteous living. The Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months. Okay, 3 months ng presence ni God. And the Lord blessed him and his entire household. Buong kabahayan nila, blessed ni God.
Anong pinag-uusapan natin yan? Dahil lang ba dyan sa lalagyan ng semento? Di ba ganun ang itsura ng lalagyan ng semento pag nagmamasa, naghahakot ng buhangin? Pero ito, yung presence ni God, pagdating dyan, nagkaroon ng blessing si Obed-Edom for 3 months. Nung nabalitaan, during this time, si David na ang hari, pinakuha na ni King David yan na ibalik mo na sa Jerusalem. Dahil during the reign of King Saul, walang presensya ng Diyos. Lahat sila takot sa umaatake sa kanila. Kaya kailangan si King Saul maging man-pleaser. Ayan. The purpose of the celebration. Balik na tayo ngayon sa celebration. Nakita nyo na kung gaano kahalaga itong Ark of the Covenant. Ito yung pag-asa, blessing, himala. Wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. Wala na nga siyang sa poise. Tuwan-tuwa talaga siya kasi alam niya ito ang pag-asa natin. Ang presensya ni God. Wala sa army, wala sa kayamanan, wala sa posisyon. Kaya sa mga nag-aabol ng posisyon, tingnan nyo, isama nyo si God. At ito ay nasa iyo. Kaya nga ang advantage and disadvantage nito, kung ang presence ni God, ang Ark of the Covenant nasa puso mo, hindi ka namumuhay ng tama, andun din yung guilt, wala kang kapayapaan. Alam mo yung gulo ka din. While he and all Israel were bringing up the Ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Sumisigaw, nagpupuri, kaya pag nakita kayo, ito naman, napaka-OA naman to. Ganito, tandaan lang natin ito, lalo ito, papasok ang 2026, kung hindi pa ito nasosolve sa sarili mo. Kung sinong may problema, siyang mag-solve ng problema. Kung tinawag ka ni God para tumulong, tumulong ka. Kung hindi ka tinawag ni God, hayaan mo siya, siyang may problema. Kung nababaliw siya sa ginagawa niya, let him do it. Kasi grabe pa, sabi lang, puri sa Panginoon. Diyan kinanta natin kanina, heart. Kung ano man ang sayaw niya, kaliwa siya, puro kanan, ibigay mo yun kasi communication niya kay God yun. At ito nga, yan ang nakita ni Michal, ang asawa ni David. At ngayon na-curse siya. Hanggang sa namatay siya, sa lahat ng naging asawa ni King David, siya lang ang hindi nagkaanak. Dahil sa kanyang condemnation. Kay, ito naman, hari ka, dapat paghari. Heart, kailangan voice. Hindi mo kailangan yun. Be truthful sa harapan ng ating Panginoon. So the intention behind their joyful celebration was to invite the divine presence into Israel, seeking a life of triumph and effective leadership and partnership with the Lord. Lahat tayo tinawag maging leader. Leader ka sa bahay, tatay, nanay. Leader ka sa sarili mong katawan or else somebody will rule. I-possess ni Satan yan or i-demonize. Lahat tayo tinawag to rule, to subdue, beginning from Genesis 1:28. Ito ang challenge ko sa bawat isa sa atin. Papaano mo i-accomplish ang leadership mo without the Ark of the Covenant? Without the presence of God na siya ang gumawa sa iyo, gumawa sa akin, tumawag sa akin para sa ministry. Kaya maging ang pag-aasawa, tinawag din tayo doon to rule in that level. Hindi para maging dominante, kundi maging blessing sa iba na ganito ang tamang relasyon kapag andito ang presence ni God. Kaya kung tawag tayo ng tawag kay God, hindi ka righteous, paalala sa iyo itong series number 3, magre-remind sa atin na hindi maganda ang Ark of the Covenant or presence ni God kapag hindi ka in the right standing with the Lord. Anong wisdom na meron sa ginawa ni King David? Anong disadvantages at advantages ng wicked sa get right sa harapan ng Panginoon? So, wala tayong D-group ngayon dahil meron tayong may program tayo. Sa susunod dyan ang pag-usapan ito. At kung kayo may questions, pag-usapan natin. Ang aking challenge sa bawat isa, itong pagpasok ng 2026, be the Obed-Edom in our generation. Punong-puno ng blessing so that we can be a blessing to others. Let's pray. Father God, we honor you. Thank you, God. Tunay nga na sa celebration, kapag kasama ka sa buhay, kahit nag-iisa kami, alam namin, Panginoon, there will be too much, there will be an overflowing, there will be an abundance, and truly, God, protection as well sa mga kaaway. Alam namin, Panginoon, nung bumalik ka sa ang Ark of the Covenant sa Israel, Lord, ang nananakot sa kanila na Philistines and si Goliath, Lord, sila naman ang nag-rule and nag-reign because you were there during the time.
Sa aming panahon ngayon, ang dalangin ko, Panginoon, let our nation Philippines, Lord, we invite you sa aming nations. Tunay nga, Panginoon, ang pag-asa namin ay ikaw. Hindi baril, hindi galit, hindi sama ng loob, kundi ikaw, Panginoon. And help us, God, to become a blessing to our nation, Philippines, sa aming pamilya, na Lord, masama namin, magsama-sama kami, magre-rejoice, magse-celebrate this year, next December, because truly, God, you are the only God who can change our lives and bless our nations, our family, our individual issues, God, in this life. Purihin ka, Panginoon, salamat sa advantages, and we will pursue in following you because we know you are the only hope of our lives, our family, and our nations. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.